One, two, three nga pa. Hey stars! This is Ezra Vaganza. And this is Disco Fever na naiinitan. Your dynamic drag boyfriends Opposites. attract. Kiling, 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 kiling. For this episode, actually, meron lang tayong naisip na tanong na Weh. wala lang, oo. Actually, hindi ko siya naisip. Napulot ko lang siya. Yan na siya. Ano yung tanong? Ayun. Ang tanong ay, bakit nga ba ang dami ng mga bakla? Marami ba? Mm-mm. Parang an outdated term na parang yung mga bakla, hindi naman sila nanganganak, pero bakit sila dumadami? Speaking of outdated, parang, ewan ko, isa rin sa mga nakasanayan or parang nakasanayang biruan ng mga nakatatanda, lalo na lala ko nung medyo bata ako sa province. Yun yung medyo bata. Mga ano, Mga 15. Hindi, 11 medyo. 11. Per generation daw, may naka-assign na isang bakla. Ganon. Kasi, meron, Para kayo sinumpa, itong pamilyang to per generation may bakla. oo, parang ganon. Tapos, nagkataon na sa amin magpipinsan. Ako yung, ay! Akala ko nang patay ko yung mic ko. Although, from what you said, parang sinumpa, chuchu. Parang hindi naman sumpa. Kasi, yung tito kong bakla, sobrang nakaka-proud. Okay, shout out mo siya ngayon. Oo. Hello, shout out kay Tito Milts na binigyan tayo ng gig for Manawag Pride. Yes! Yes, sana maulit. Nakaka-proud kasi kahit kami yung societally marginalized. Sakit. Ito yung sumpa ng mga bakla. Oo. Masakit ang tuhod. Oo. Bakit? So, ayun, parang meron kaming strength in numbers na nag-manifest siya sa little things. Halimbawa, nung kailang family... Mga strength in numbers, dalawa lang naman kayo. Oh, go! Marami na yon. Kasi ako yung nag-iisang bakla sa pamilya, di ba? Ang lungkot nun. Kasi wala akong... Kaya ko i-reverse. Ano? Kala ko tog nulumlam. Ulit! Oh, ano? Ayun. Nag-manifest siya sa little things. Like, nung huling family reunion, binigyan niya ako ng hikaw na pang-drag kasi alam niya nagda-drag ako. So parang, ang sarap sa feeling na kahit paano, meron tayong karamihan. Okay. But like, ikaw ba personally, nakita mo ba or parang napansin mo ba na, ay parang dumadami nga talaga yung mga bakla? Especially with the younger generations. Oo. And it makes me happy. Totoo naman yan. Mm-mm. Ako, parang siguro, napansin ko siya with mga lower batch or mga... Sa school? Oo, sa school na pa noon. Like, High siguro school nung or fourth year high elementary? school ako, parang... Wait lang. Fourth year high school. Oh. Na age reveal, hindi nag-senior high. Yes, hindi po ako nag-senior high, pero kami po ang second to the last batch na mga nag-senior high. Okay. Okay na. So, yun nga, parang mga lower batch, napansin ko parang mas free sila, mas Free! mas tawag dito, mas expressive sila to who they are, ganyan, na, alam mo yun, parang hindi rin naman swak to compare parang this generation to this generation. Parang, alam mo yun, siguro meron ding mga personal and mga individual factors. Pero, kumbaga, kunyari, ako or sa batch namin, parang wala naman talagang super out na bading. Super out! Oo, andito pala siya. Hala, hinahanap ka namin. Ako yun. Ay, ako pala. Super out. Oo. Tapos, parang nahanap ko siya dito. Nahanap ko siya or nakita ko siya sa mga lower batch talaga na mga, alam mo yun, parang mga andami ng mga bading na parang nakaka-happy na in the same way, nakaka-inggit
Kasi parang, Actually, tatanong ko pa lang yun sa'yo. naalin? May inggit ba? Oo, parang, syempre parang, I feel like sometimes yung mga ganyang societal kineso of na naghihinder sa'yo maging ikaw, it doesn't just hinder you, but it also hinders your potential, yung mga opportunities na sana na-take mo if meron ka lang sanang courage to be your authentic self, mga ganun. And to some people, hinders their life directly. Oo. Yung mga ganyang norms, yung mga na-normalize ng mga bagay-bagay sa society, malaking factor dyan ng media. 'Di ba? Oo. Or yung mga Pop culture, kino-consume ganon. natin na pop culture, whether visual or mga napapakinggan natin, nababasa natin, ganyan. Nung hindi ko pa alam yung word na bakla, I've never felt bad or wrong for being friends with the girls nung elementary or nagcha-Chinese garter, ganon. So parang, nung sinabi sa akin na, ay, bakla ka, or lalambot-lambot ka, tsaka pa lang ako nagka-idea na, yun pala yun. And then, tsaka pa lang sila nag-feed ng idea na, masama yun. So parang, in terms of, nakaka-relate ako sa mga taong katulad ko, bukod sa, halimbawa, upper batch. Okay. Ganon. Parang, parang katulad ko siya. Ganon. So parang nag-umpisa sa'yo nag-umpisa na makita mo in person rather than makita mo sa mga napapanood mo or nababasa mo. Ganyan. Oo, kasi bukod sa, yun nga, upper batch, or yun, sa family namin, yung tito ko, parang, okay, ganito pala ako. Ano yung nag-influence sa'yo or nag-empower sa'yo? Actually, medyo late pa in my life. Kasi, Kahapon lang. kahapon lang. I feel empowered yesterday. Kaya nga ako na ngayon si super out. So, naging funny ka rin. Ang tawag doon, economy of jokes. What jokes? Hindi, pero sa totoo lang, medyo late in life siya. Kasi parang, kailan ko lang din naman na-reclaim yung queer power ko. And na-reclaim yung those are my queer icons. Because from before na ang dami kong ina-idolize na women or even strong queer characters like si Kurt Hummel ng Glee. Or Si Kurt? kapitbahay mo yun dati, di ba? Oo, yung nanay niya, taga-ano yun. Nagtatrabaho sa Canada. Akala ko sa ng chocolate. Corinne, no? Hindi. Iba yun. Ibang Kurt yun. Si ano yun? Si Joshua. Si Joshua. Hi, Joshua. Like, sila Kurt Hummel ng Glee. Or even queer actors like Vice Ganda. Parang dati, as much as na-identify ko yung sarili ko sa kanila, andun din kagad yung negative reinforcement from society na, okay, dahil parehas ako sa kanila, or dahil parehas kaming bakla, para akong gumagano. Kailangan hindi ako maging katulad nila. Ganon. So ano nga yung, oh my God, si ganito po talaga sa sobrang discriminated po at oppressed na mga bading. Hindi siya makaisip ng something empowering. Hindi, kaya nga sinasabi ko later in life, kasi ito na yon. Ayan na. Yung later in life ko. Apaka-late naman pala ng later in life. Doon ko na-realize na parang, ay teka, bakit ko kinahihiya na parehas kaming bakla? Or bakit ko tinatago na, ay, pag napapanood ko yung Glee, ako si Kurt. Which is hindi dapat. Kasi, sila yung pinaka beacon of hope, at least for me, na, uy, ang saya, kasi merong katulad ko na napapanood ko. Sa bata naman, parang, ikaw nga parang naguguluhan ka pa, ano ba yung bading, ano ba yung bakla, ano ba yung trans, you don't even know the actual definition of these words.
Pero sometimes, yung society na yung tumatawag sa'yo na, ito ka, ganyan-ganyan ka. And it's sad lang na mayroong ganung common experience. Yun ang common denominator with a lot of queer people. Na parang growing up, ganito, negative siya. And actually ako, ang isa sa mga natatandaan ko na parang nag-empower sa akin. Same actually with you, parang si Lady Gaga. Gaya-gaya ka. Ano? Hindi naman siya Lady Gaga. So yun nga, isa sa mga... Bakit tumatawa? So isa sa mga... Hindi ako natatawa. Wag. So isa sa mga nag-empower talaga sa akin is si Lady Gaga. Pero I also tried na i-conceal or pigilan yun kasi nga pag si Lady Gaga, Illuminati. Hindi dahil sa Illuminati, pagiging ano yun, niya, like, mga different. ganyan. Hindi dahil sa pagiging different niya. Hindi. Illuminati, ano ni Satanas, mga ganon. Parang, syempre, sa Catholic school din ako nag-grade school and high school. Oo. Ba't ka ganyan? Congenial? Ay! Yun nga, sa Catholic school ako, so parang, yung mga teacher namin, parang, uy, si Madonna, ganto-ganto. Totoo to ha. Yung religion teacher namin, Pangalanan mo. Sir Durante. Ano na? Sir Durante. Naalala ko talaga, isa sa mga lessons namin, parang sinabi niya, si Madonna sumasayaw-sayaw dun sa sa krus na nakabaliktad daw. Parang, ako naman nakikinig parang, oh my God, ba't siya gagawin yun? Ganyan, si Lady Gaga, ganito daw. Kapag yung Judas daw, binaliktad mo daw yung song, mga praise Sadus. Satan, yung mga ganun daw sa, yung backmasking. Alam mo ba yun? Oo, uso yun dati. Oo. Siyempre bata ka, parang Lady Gaga, backmasking, tapos pag binaliktad daw yung audio, parang praise Satan, ganon. So, ewan ko, parang nagre-request ako sa kaklase ko, kalimutan ko na kung sino siya, kung sino ka man. Thank you. Request ko sa uy, downloadan mo ako ng Judas, ganyan-ganyan. Tapos nakita ko yung parang backmasking, ganyan-ganyan. Dinilit ko talaga. Kasi natakot ako. Natakot ka dahil yun yung in-ingrain sa yung fear? Hindi. Or Oo. genuinely natakot ka sa Satan? Parang naghalo-halo na. Syempre yung mga teacher ko, di ba, maniniwala din sila sa mga ganun-ganun. Parang hala, baka mamaya sa demonyo talaga yung song. Tapos, ayun nga, parang kailan ko na lang ulit na-reclaim, mga 2016, ganyan, 2016, 15, nung college na ako. Saka ko na lang ulit na panindigan na I'm a big little monster. Big lit. Yes! I'm a big little monster and I love Lady Gaga forever. Hey, Lady Gaga. Lalala mo pa dati magko-concert siya sa Pilipinas. Oo, may Nagrally mga, mga di ba tao. nagrarally mga bobo? Ano ba yan? Ba't kayo magrarally? Ang taka-taka nyo naman. Like, Unang-una, wala namang nagugutom. Stop Lady Gaga Walang concert. ninanakaw na kaban ng Like, bayan. Well, how many years ago na yon? And ngayon, di ba, we are jailing drag queens for offending religious feelings. So, did we even progress? Speaking of kailan lang din na-reclaim. Kailan ko lang din talagang na-reclaim na hey, parehas kami ni Vice Ganda, parehas kaming bakla. And nakaka-proud na especially ngayon na parang mako-consider mo siyang the face of multimedia. Totoo. Na may nabasa akong tweet nun na nakakatuwa na sa rurok ng isang chuchu-chuchu ay bading ang nakatindig. Ako ata nag-tweet niya. Ikaw ba? Ako ata nag-tweet niyan. Bakla ka. Sige nga, insert natin below kung ikaw. Okay. Hindi kasi, parang... Ba't mo ba tinweet yun? May campaign ba siya na Or... Hindi, I think sa height to ng McDo, na parang, alam mo yun, McDo is a very
International. and big and major brand. Mm. Tapos ang mga mukha niya ay si Meme Vice, si Mama Pao, na parang who would have thought na parang yung mga bakla in drag, yun yung mga magiging face of that brand. Alam mo yun, parang dati ma-associate lang yung bading sa isang pangalan or sa isang brand. Parang ay X na. Pero ngayon, to be alam mo yun, at the forefront of something mainstream, commercial, parang nakaka-proud. And alam mo yun, parang and tama ka naman doon na parang isa talaga si Meme Vice sa one of the biggest, if not Stars. the biggest celebrity in the Philippines, na parang 'di ba, Monday to Sunday may Vice Ganda sa TV. May Vice Ganda sa social media. Like, and ayun, nakaka-proud na kung kaya niya as a queer person, 'di ba, kaya rin natin to achieve our dreams. Sa totoo lang parang mas recently na lang din naman na talagang in-own up niya yung yung pagiging Helm. helm and like queer icon. Yes. Like, dati parang hindi pa niya masyadong, aminin naman natin, hindi pa niya masyadong ginagrasp na parang, okay. Yung power and influence. And totoo naman talaga yun. Pero, ngayon parang, sino ba ang nag-educate on national TV about like Soji, mga tawag dito, mga about mga rights, things to normalize. Things to normalize. Also, minsan may mga pahaging din siya about safe sex. Na parang, 'di ba? Sino bang gagawa nun? And sino bang gumagawa nun right now kundi siya? And we are thankful and so inspired na ganun yung nangyayari. Yeah. It's such a testament din na parang yung just by existing and just by taking up space, hindi mo alam kung gaano kalawak yung reach mo as a person na nag-exist ka lang pero ang dami mo na palang nai-inspire. Yes. Na probably hindi ka aware. And siguro noon hindi siya aware. Pero now that aware na siya and talagang ginagawa niya yung pag-educate sa abot ng kanyang makakaya, it also calls us. It's also a call for a lot of us na parang to do what we can. Parang exist din in the spaces that we occupy. Ito naman, ano yung mga naaalala mo growing up na parang mga scandalous moments sa pagiging bading in pop culture? Scandalous? Yeah, scandalous. Mostly kapag infamous, ganyan. Kapag halimbawa may mga artistang nai-issue na bakla daw si ganito, si ganyan. Na ngayon, inisip ko, hindi ko maintindihan bakit kailangan issue yun in the first place. Or bakit natin kailangan pakialaman. And kung may katotohanan man, bakit parang mali yung pagtingin? And yung mga, ayoko na rin ng mga, naiirita rin ako pag may mga blind item na bakla daw, sa ganito, sa ganyan. Naghiwalay dahil nahuling may lalaking kasama. This is why, or this is one of the reasons why a lot of celebrities parang are still in the closet. Choose not to come out. Kasi parang, aminin naman natin, for some, may effect talaga with their careers, ganyan. And na-stuck pa rin dun sa ganoong perception na pag bading ka, you should be like this lang. So parang, if they come out, iba na yun sa mold na na-build nila. Diba? Parang, and also, yung mga nanonood ng mga bata, parang ang negative tuloy nang nai-instill sa kanila na, siguro pag ako rin nag-out, ganyan din magiging Kumaga, iba lang yung scale. Pero it's the same cause and effect. It's the same cause and effect. And mangyayari pa rin siya sa'yo. Medyo mas maliit lang. Habang ang electric fan. Narinig kaya yan? Hindi yan.
Ako, isa sa mga naalala ko, di ba parang, naalala mo PBB? Ah. Tapos, Ito ba yung pag-out ni ni Bibi Bibi Gandang Gandang Hari? Hari. So, before siya maging si Bibi Gandang Hari, she was known as Rostom Padilla. Oo. Yun yung kanyang dead name or former name. Mm. And, tandang-tanda ako, nung nag-out siya noon kay Keanu Reeves, nag-out siya na parang, I'm a woman. Yun yung sinabi niya eh. Parang lumalakas ata. Sali din siya sa usapan. Oo, sali ka din sa Woman usapan. din siya. Si Fukuda, ha? Si Fukuda. Hindi kaya yan? Well, hindi naman, pero nairita ako. Ako din. Off na? Off muna natin. Or yung isa muna siguro. Sige. So, Miss BB, wait lang. So, going back to Miss BB Gandang Hari. Naalala ko yun kasi sobrang, ano siya, like breaking news. It was like, national it was news. a national concern for some people na syempre, parang Rostom Padilla, action star, kapatid ni Robin Padilla, na parang, alam mo yun, very macho na figure, very masked, tapos biglang nag-out na, I'm a woman. And, kaya siya naging bubog sa akin kasi ginawa siyang pang-asar sa akin. Na parang, alam mo yun, yung isang, hindi ko na lang papangalanan, but a certain, person, parang, Hindi niya deserve ng airtime. inaasar niya ako na parang, okay lang ka magsasabi na ganito, ganyan. Hala, Yung gano'n. parang nangyari din yan sa akin, pero hindi as... Na parang, ginagawa niyang pang-asar na, okay lang ka magsasabi ng I'm a woman. Ganyan-ganyan na, okay, ngayon, looking at it now, Bibi Gandang Hari is a trans woman. Mm-hmm. And it's a completely different Coming out to as gay. me right now. Yeah. Pero, sorry, nahawakan ko yung mic. Na parang, imagine that person saying that to me, a child. Na hindi ko pa nga na-figure out who I was and who I am. Na parang, bakit? Di ba? Pero for me, na isa rin siguro siya sa naging... Bakit? Kung masilipan ako. Isa rin siya sa mga naging bubog ko na parang, yun nga, si Bibi Gandang Hari na nag-out. Ganyan yung naging effect. Buong bayan, buong Pilipinas ang naging nauga. Naging bal. Parang, what more kung ako? So siguro it's also a factor na growing up. Ganon. Looking back, if I had the knowledge I have right now, as when I was a child, na sinabihan din akong ganon, isip ko, and what about? Yeah. Like, wala namang masama sa pagiging bakla, and walang masama sa pag-out as a trans woman. Yes. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin naman fully realized kung ano talagang soji ko kasi nothing is in finality. Yes. Na right now I'm a gay man, but who's to say in the future it might change? Yes. And it might change again. 'Di ba? Gender is fluid. Yes. And for you to say that, again, relating nga to my experience, parang, ba't po pinangunahan yung bata? And for that person, baka feeling niya harmless lang yun. Probably now, if I confront them, baka hindi niya maalala. Diba? Looking at it now, yung moment na yun, is supposedly something na parang dapat i-celebrate. It's a coming out. Yes. Diba? And that person, talagang ginawa niya yun para gamiting pang-asar, turn it into something negative, na it's an empowering moment. Bakit mo gagamitin yun to drag a child down? Yeah. It's something na akala mo harmless, pero hindi mo alam yung effects.
nakaka-admire yung courage Mm. na this is who I am. Mm. Na i-live yung kanyang truth na for herself. Since realizing that you were queer, Mm. have you ever felt that love stories could be for you? Ako, oo. Speaking of love stories, talagang naano ako talagang iba yung naging ugakos noon as a child watching My Husband's Lover. Oh my God! Diba? Yes. Na parang sobrang controversial niya noon. May asawa dun yung isa, tapos basically naging kabit niya yung isang guy. Yeah. So parang alam mo yun, parang may Medyo pangit yung narrative. may connotation pa rin na homewrecker, Yes. ganyan-ganyan, na tagasira ng pamilya and whatnot. Pero still, the representation, sige na nga, the representation na pinrovide nun, malaking impact. And this, sa akin nga, na parang, ay possible pala yun. So would you say na yun yung first BL mo? Oo. But, In a way. in a way, parang first BL siya, na parang, oo nga no, and as a child, parang, yun siguro yung pinaka naging pulot ko dun na, ay, possible pala siya. Diba? Parang, Possible! tapos, syempre, high school, parang, it's a time where you are curious about a lot of things, about relationships, the Sex. human body, ganyan, na parang curious ka na makakita ng dalawang lalaking naghahalikan. Nakakatawa kasi I was pretty much accepted by my mom at quite an early age. And nung time na yon, out na ako sa mom ko. So, at the time it came out, parang sabi ni mami, uy, anak ko, parang ikaw. Hindi, oo nga, siya pa yung nag-encourage sa akin. Alam mo nood? Na, well, bukod sa kinikilig din siya, na siya pa yung nag-encourage sa akin that I could resonate with this kind of person. Which, in hindsight, is a tad bit internally homophobic. Kasi it's as if saying, I'd rather let you resonate with this type of gay than the flamboyant kind of gay. Na, okay lang maging bakla pero discreet. Ay, anuhin Ganon. natin yan. That's a topic for a separate video. Himayin natin yan. Although it offered a certain representation, ito yung time, 2010s din to, di ba? Yes. Or parang, high school. So, parang, although it offered a certain representation, it's a double-edged sword. oo, na parang, mas lalo niyang pinush yung paniniwala na you could be gay, basta ganito kang form of gay. Yeah. Na I feel like, nagmamanifest siya ngayon with gays or queer people na kailangan Mask for mask. Or kailangan mo maging achiever, ganito, ganyan. Kasi parang, yun na lang yung compensation na, or bargain, na parang, okay, pwede ka maging bakla, basta dapat magaling ka, dapat pogi ka, dapat ganito itsura mo, dapat mayaman ka, marami kang na achieve sa buhay, may pinag-aralan ka. Or at the very least, you can pass. Oo. And parang, why do we put these expectations? Why do we have these expectations to queer people, whilst some straight people are there to exist? Na parang, they just exist. Bakit wala silang, ano mo yun? I think a lot of us are guilty, or victims rather, of that mindset. Mind conditioning mindset na kailangan maging ganito ka. Para matanggap ka, you should package yourself or present yourself na ganito so that you can be presentable. Kaya rin siguro nasasabi ng mga tao na parang, ba't madami na yung mga bakla ngayon? Kasi with us sa younger generation, like, we don't care about, or for the most part, we don't care now about how others
may perceive us. Yeah. Diba? Kaya, alam mo yun, yung mga tao parang, ba't madami mga bakla? Bakit may mga non-binary? Wala namang ganyan noon. Yeah. Ano yung trans? Wala namang ganyan noon. Oo. Ganyan. Na parang hindi po siya inimbento lang ngayon. Yes. These are people who existed long ago. Or siguro kasing In tanda history books, they were just written as roommates or best Oo. friends. Kasing tanda na to ng humanity. It's just that we did not have the proper terms. Proper representation. Proper representation And to call proper it. Safe spaces. To express na this is who I am. Some people, they don't like these labels. Some people, na-empower sila with these labels. Pero lahat ng to, parang for, alam mo yun, for may mga backwards na mindset and may mga outdated mindset. Na parang, wala namang ganyan. Nag-invento kayo ng mga ganyan. I mean, Dalawa lang ang gender ng, lalaki at babae lang. in a perfect world, labels should not exist. But, at our current time, it's important why they exist. Kasi it gives value and importance to a person's existence. Na non-binary ka, trans ka, queer ka, and that's okay. Pag, halimbawa, may bagong mag-out, ganon, na, I feel like I'm bisexual. Okay, cool. Diba? The past 5 years, ilang BL ang lumabas. Ilang mga kabaklaan, ilang mga kabadingan. Ilang queer love stories ang lumabas. Queer love stories ang lumabas. Na laging may magko-comment na parang, puro kabaklaan naman ng ano ngayon. Dami ng mga bakla. Na, diba, times are changing. Yun siguro ang perfect. What about? Yun ang perfect answer dun sa bakit ang daming bakla. Because times are changing. Times are changing. And you got to keep up or else may iwan ka dyan sa kangkungan. Yun yung perfect answer sa question na bakit ang daming bakla. Because times are changing. Di ba? The fact na marami na tayo is... Sino? Siya! Oh my God! Siya! Ayan o. Siya. Yan o. The fact na marami na tayo means there are more people to rally with you and rally behind you. Na we've found our communities. We've sort of found spaces where hindi lang sinasabi sa akin, hey, it's okay. Actively sinasabi sa atin, come here. Na you are more than welcome here. Kung titignan mo yung bigger picture, parang ang laki niyang Kaya topic. nga bigger. Oo. Biggest. If you look at the biggest picture, wait lang, di pa tapos. Sobrang big. Oh my God. Wait lang, may na. Okay na. Ang hirap tumawa. Billboard pala. So yun nga, looking at the bigger picture, parang, ang daming kailangan gawin, baguhin. But we start small. I tried to list yung mga na-consume ko na queer media nung growing up. And isa doon, yung kay Sebastian Castro. Yung Bubble? Oo. Ay, yun, tsaka marami pa siyang music video. Akin yung Bubble yung isa sa, sexual awakenings. Oy, totoo lang. Kasi it's a Bubble. It's a subversive song. Diba? Pero, parang, still, napaka-limited nung ganung type of media na unapologetically queer and, alam mo yun? Nahihiya pa ako dati kasi sa computer shop ko lang pinapanood. Nahihiya? Kailangan nakagano. Tapos naka-earphones. Pag walang earphones yung computer shop, hindi ko siya papanood. Ay, ako din na-download sa bahay ko papanood.
Ayun yung ano yun yung magic of representation sa mga napapanood natin na parang possible pala siya. Like, ano yun, it gives you a semblance of possibilities for yourself. Semblance. Hindi nyo kaya yung semblance. So, na parang, kung ang napapanood mo lang ay mga straight na, alam mo yun, Music. straight music or mga love stories, parang you don't feel na parang, Is there a place for me? oh, is there a place for me? Is this possible for me? Kasi that's not, I know na hindi ako yan. Pero kapag we exist, we make art for ourselves and our own existence. Hindi natin alam yung impact sa mga nakakanood na. Kasi 'di ba, you can't really measure. Nakakatawa na may magugulat ka na lang. May magsasabi sa'yo, thank you. Or, uy, alam mo ba noon? Thank you. Hindi mo nagulat. Sinungaling. Sabi ko nga, or eh. Or, LBT rights only. na ikaw yung reason why they are who they are today. Tapos nung pariwara pala. Uy, Oo. grabe. Ikaw dahilan nito. Ang dami na ngayon na queer media. And actually, it's our duty and goal to do more. Di ba? Parang sabi, parang ang dami naman, parang ang saturated naman ng ganito ganyan. Like, ako, ang stand ko doon, the more, The many. the better. The more, the ano. And kung ayaw nyo, The di less. wag kayong manood. Oo, at saka ako, hindi, for me, parang for me, kaya ako pabor na gumawa. Kasi, just, I don't know, 10 years ago, 15 years ago, wala namang ganyan. So, bakit natin pipigilan at this point in time na, huwag kayong gagawa ng ganyan. Huwag kayong gagawa ng ganito. And sometimes, it comes from the community itself na, puro na lang ganito, puro ka na lang ganyan. Like, hindi mo alam kung sino yung pwede ma-inspire of this certain media. Huwag rin natin kalimutan yung mga songs. Like, ang daming songs Na queer na- anthems. Queer anthems, yes. But ang ano ko is, mga songs na ginagawang katatawanan yung mga lived experiences ng pagiging queer. Like, di ba? Ang daming mga ginagawang panukso sa mga bata. Parang, kunyari yung Serena. Yes. Like, I think recent conversation siya na parang, ganto ni-reclaim and chu. But, yes, it's the words. Parang pang ano talaga siya pang celebratory and very empowering na. Yung meaning. Yung words. Pero, nung bata ka, parang, ako, parang pag narinig ko na siyang, ako, isang Serena. Gaganon Parang, na ako. Iiwas na ako. Don't look at me! Na parang, ang uncomfortable niya. Na although, siguro it has good intent, pero yung impact versus yung naging yung intention, hindi swak Right now, we have more and more queer songwriters, singers, recording artists, performers na who do music for themselves and for their community. Yeah. Kasi if iaasa natin to sa people outside the community, minsan hindi aligned yung goal. Kasi hindi naman nila experience. Yes. Na parang in a way na tokenize. Yeah, Na, very that. may nagawa na akong ganito, okay na yan. Parang titibo-tibo. My God. Na yung iba parang, okay, it's a cute song, ganyan-ganyan. Pero, hindi nyo kasi alam. Bisexual erasure siya. Oo, hindi. And it also gives the impression na it's being a tomboy lesbian is a phase. Is something na pwedeng i-reverse or baguhin. Yeah. Na, alam mo yung song talks about, parang to
feminize yourself, ganyan-ganyan, yung point of view nung kanta. Pero, iba naman kasi yung gender expression na hindi naman siya mutually exclusive with that particular lived experience. Yeah. Back again to our question na parang, bakit nga ba ang dami mga bakla? Hindi siya dahil dumami. It's just that yung mga tao and yung mga youth na parang mas comfortable na sila and mas confident to express themselves. Yeah. Again nga, times are changing and we're happy na maraming mga naging bading. Maraming mga nagiging, alam mo yun, siya-celebrate na pagiging flamboyant. Maraming nagiging drag queen. Diba? Na we're so happy na a lot of people are finding their voices. Finding back and owning back their femininity, their masculinity. Diba? You do you. Ano message mo sa kanila, sa mga younger gays, na parang, who are now discovering things about themselves, their identity? Sa totoo lang, wala. Kasi, I don't wanna preach or I don't wanna enforce my ideals to someone who's just discovering themselves. Ako, I wanna enforce. Enforcer ka pa. Yes. Oo. Wala, because you'll discover things along the way na ikaw lang makakapagsabi kung anong tama para sa'yo. Siguro ang message ko or pinaka-tip na lang siguro is always, parang focus on yourself. Huwag kang mahiya to express who you are. And, alam mo yun, ang naturally, marami kang mga talents, marami kang mga skills na malilimit ka pa if pag magpapadala ka sa mga ganyang mga expectations sa'yo because of something na hindi mo naman mababago. Diba? Queer people are naturally talented. Oo, I feel like nasa Diba? DNA natin yun. And for you to fully hone and makuha talaga yung potential na yun. I-hone eh. Naghahalukay ka dyan ng ano. I-hone. Yung potential na yan. With this, sana kahit parang may naambag tayo na Yan naman, ambagan na naman. Lagi na lang kayo naghihingi ng ambag. Ano ang ambag nyo? Ambag ko, Herschel. Ambag ko heartstrings. Akala ko dyan, sport. Hindi. Hindi. Sana nagstay kayo, yun na lang. Oo. Kung hindi ka nagstay, Bakit? ano nyo? Click-click nyo, hindi nyo natapusin. Pala kayo. And kung meron kayong bet na pag-usapan namin, Hindi pag-usapan nyo. Gawa kayong vlog din. pag-usapan nga natin eh. Nadamay nyo pa kami. Oh my God. She's not that mean. Hindi. I'm worse. Oo. So, kung may mga gusto kayong pag-usapan, Go kayo, GC. okay. No, kung may gusto kayong pag-usapan namin, alam nyo na yan, comment down below. Chat nyo kami. Ganun. Or above. Try. Comment nyo dyan. Dali. And don't forget to follow us at oppositesattract.ph. Yes, don't forget to eat. And don't forget to... I forgot. To pray. Yes, pray every day. Para everyday. Okay. Thank you so much. This has been Ezra Vaganza. I'm not a has-been, sorry. This is me, Disco Fever. And this is Opposites Attract. Ay! Basta yun na yun. Kami nga pala ang Opposites Attract. Sabi nga sa Pinterest, the
Akala The ko, axe forgets, but the tree remembers. akala ko sabi nga sa Pinterest, Live, laugh, laugh, love.